Jubilito TV Official. Okay, so ayun. Inyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rab, sa ating mga Kalingap netizens, Kalingap subscribers, Kalingap supporters, Kalingap partners, Kalingap reactors, Team Bios, Team Karepa, Team Watchers, ayan po, no? Mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa ating mga sumusubaybay na Techram community po, ayan po, mega love shoutout din po sa inyong lahat, no? Mga ka-Techram natin. Dahil for today's reaction video, mga kalingap, mga ka-Techram, ay gawan natin ng reaction. Ito pong naging live streaming, no? Ni Joseph, aka BJ, or Brother Jose, no, mga kalingap at kabagis, na kung saan ay nirebattle niya, no? Nirebattle niya po ito pong naging live streaming ni Kuya July Paunil, na kung saan ay nire-reactionan niya rin po yun pong naging video upload ni Archie, no? Ni Archie Hilario, na kung saan ay nagbigay siya ng kanyang opinion, point of view regarding po dito sa pagpasok ni Joseph, no, sa community po, no, ng mga sumusuporta sa Techram or kay Tatay Ramil, no? Dahil nga po involved si Gador or ito pong si Dave ay ayun po, no, na-link. Ayan, na-link po ang pangalan ni Joseph dito po sa community po ng Techram. At dito nga po, mga kalingap at kabagis, hindi ko po alam kung ano po ang nakuha, no, na ire-rebuttal, anong point of topic ang ire-rebuttal ni Joseph dito sa reaction video ni Kuya July. At tingnan natin, no, rebuttal ng mga reaction video, mga kalingap, mga ka-Techram natin. So dito po, tingnan natin kung ano po ang may bibigay nating opinion dito sa naging video upload ni Joseph aka BJ. Ayan, aka BJ Brother Jose. Ayan. So wag na po natin patagalin to, mga kalingap, mga ka-Techram natin, no? Ang title po ng kanyang live ay Archie Hilario nakisawsaw din. Ano daw ang motibo? Paunil, pikon. Ayan. Tingnan natin, i-analyze natin kung sino po ang napikon dito at bakit nakasagot agad itong si Joseph, no? Mga kalingap, mga ka-Techram natin. So without further ado, ayan, let's go, let's G. Ray says baka may pasok pa sila BJ maaga pa dyan sa Pinas. Yun nga po, Eliza Velasco, mas gusto kong ngayon ka nag-vlog, hindi ako late. Mas gusto niyang ganitong oras daw. Geraldine Tolosa, go lang brother, sinasa nakakaroon daw ako, sabi ni Archie, dinamay mo daw siya. Paano dinamay? Nananahimik ka nga sa channel mo, dapat hindi ka nagre-react kay Dave. Anong dinadamay? Parang kan ngayon parang pagmamay-ari na ngayon ni Joseph ang ang platform na ito bakit kini-question niya itong si Archie, no, sa pagre-reaction din dito po sa issue patungkol kay Gador, 'di ba? Kan ka na ba tawag nito? Isa ka na bang executive dito sa platform na ito at kini-question mo ang isang kapwa mo content creator sa paggawa ng reaction? Tanong lang naman, Joseph, 'di ba? Maganda kung sasagutin, di ba? Tuloy natin. Hindi kita dinadamay. Idinamay mo yung sarili mo. Hindi ka naman galit niyan. Hindi ka naman galit niyan, Joseph. Akala ko ba maayos ka, Archie Hilario? Wala naman tayong bakit? Hindi kita dinadamay. Bakit nga ba nagsasanib person na silang lahat? Ano ang powers nila kung ang katotohanan ang pinaglalaban? Yun ang Okay. Di ba? Tuwan-tuwa siya sa comment na yon, no? Parang nabuhayan siya ng Parang nabuhayan siya ng pag-asa na talagang kahit papaano may sumusuporta at naniniwala sa akin. Parang ganoon Parang ganoon yung naging facial expression niya, no? Mga kalingap, mga ka-Techram natin nung may nagganong comment. Well, tignan natin. We will dig deeper, ika nga, no?
Okay na, simula na tayo mga kapambira. Sige, Ito simulan po na ay natin. live ni Paunil, ha? Biruin mo, may ads agad. May ads agad, pambihira. Sige, okay lang. Skip natin. Ipapatuloy. 2 hours ago, nako. Ano kaya ang motibo ni Paunil, ha? Ni-live na po ni-live na ni Archie against sa akin, nilalive pa niya against din sa akin. Ganun, simple lang yun, di ba? At ako, alam ko, alam mo rin yun, no? Di ba? Content lang, di ba? Para may content. Parang dito sa ginawa mong live, content din to, di ba? Pare-parehas tayong content creator, hindi mag-contentan na tayo, di ba? At least, yung mga viewers, makakapili sila kung sino yung sasang-ayunan nila, no? Pagalingan na lang ng kwanto. Pagalingan na lang ng pagbibigay ng opinion, no? Kung paano mo makukonvince ang mga viewers, no? Para lang tong para lang tong eleksyon at ikaw ay isang politikong tumatakbo sa isang posisyon. 'Di ba? Inilalatag mo ang iyong plataforma sa mga constituent mo. Ganun din itong mga reactionist na ito or mga content creator. 'Di ba? They give their point of view para sa mga issue at mga usap-usapin, at kung nakumbinsi mo ang mga viewers mo sa iyong point of view, 'di ba? Mas dadami, 'di ba? Mas dadami ang maniniwala, 'di ba? Sa tama, no? Hindi sa baluktot, sa tamang landas, ika nga, no? Na hindi tayo nami-mislead, no? Ng mga information na napapanood lang natin sa mangilang-ngilang gumagawa ng reaction video. Mas marami, 'di ba? Mas maraming napapanood na reaction video sa usaping ito, mas nadadiversify ang mga viewers kung sino talaga ang sasang-ayunan nila. 'Di ba? Magkakaalaman 'yan, 'di ba? Sa number of views at saka sa number of comments, 'di ba? Yung engagement ng mga viewers, doon magkakaalaman 'yan kung sino talaga yung sinusuportahan nila, 'di ba? Kumbaga parang ikaw na isang viewers na hindi ka makapagsaad ng iyong opinion at napanood mo sa isang reactor yung gusto mong masabi, 'di ba? Ay masasang-ayunan yung gusto mong iparating doon sa pinapanood mo. Kumbaga parang ang mga reactors ay tumatayo in behalf, no? In behalf of the viewers. Parang ganun lang 'yon, Joseph. Okay, pagpatuloy natin. Okay. Alam na natin si Paunil talaga, siyempre. Content lang din yan Siyempre wala yang kakampihan na. Content din lang yan So ibig sabihin parang isinasama niya rin yung sarili niya. Kasi content din lang yan Parang ganun ang pagkakabanggit na mga kalingap, mga tekram natin. So, ikino-consider din niya yung ginagawa niya na content din. 'Di ba? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, mga kalingap, mga tekram natin, no? Sino bang content creator ang ayaw ng content at ayaw ng views? 'Di ba? Lalo na ngayon, 'di ba? Buhay na buhay ang channel ni Joseph dahil nga po dito sa pakikipag-affiliate niya at ikino-consider niya ang sarili niya, no? Na isa sa mga, sabihin na nating naunang defender di umano ni Gador. Bago pa lumabas ang isang Joseph dito po sa pagtatanggol o pagdidepensa kay Gador, may mga kanya-kanyang channel na po ang mga kumuha sa kanya, no? Sa Manalastas family, at dumidepensa na rin sila. So ibig sabihin hindi ikaw, no? Hindi ikaw ang nauna. Bagkus ang mga naunang naging defender ni Gador ay yung mga kumupkop or yung kumuha sa kanya sa Manalastas family. So ibig sabihin self-proclaim, 'di ba? Yung titulong pinapalabas ngayon or lumalabas ngayon patungkol dito kay Joseph, na di umano ay isa sa mga nauna or kauna-unahang naging defender po ni Gador mula nung umalis po siya, no, sa Manalastas family, 'di ba? Sige, pagpatuloy natin. Hindi ang kakampi sa tama, lagi ang kampi sa hindi daw kakampi sa tama si Boss July. 'Di ba? Sabi nga po nila, no, the quality of the reaction videos na ginagawa ni July Paunil speaks to the number of subscribers
and number of positive comments sa kanyang mga video upload. 'Di ba? Eh kung walang naniniwala, no, sa isang July Paunil, ay sino ang manonood sa kanya? Sino ang magkaka-interest na manood sa isang July Paunil kung ang mga binibitawan niyang salita at pagbibigay ng kanyang point of view sa mga issue, sa mga bagay-bagay na pinag-uusapan sa kanyang channel ay walang saysay? Hindi po tataas ng mahigit 500,000 subscribers ang isang July Paunil. Ganun lang po yung simpleng logic doon, no? Mga kalingap, mga katekram natin. Kahit po, no, hindi mo kailangang maging degree holder para maintindihan yung mga bagay-bagay na yan, no? Kahit po elementary, no, mga kalingap, mga katekram natin, kaya pong i-analyze ito pong sinasabi po ni Joseph or ni BJ. Ang title po ni Paunil, radio broadcaster, dinurog si Jose sa kanyang expose. Parang nasaktan si Con dito no? Parang nasaktan si Joseph dito. Mga kalingap at kabagis, dito po sa title ni Kuya July, no? Kasi biruin mo nga naman, no? Radio broadcaster, dinurog si Jose sa kanyang expose. 'Di ba? Eh kung ako po siguro ang nasa katayuan, no, ni Joseph, ay talagang mapapataas po ako or mapapatayo po ako sa kinauupuan ko at mapapasabi po akong teka lang, 'di ba? Teka lang. Bakit ganito ang title ng isang July Paunil sa kanyang reaction video? 'Di ba? Dinurog. Kumbaga parang kung na po ang lumalabas dito, no, mga kalingap, mga katekram natin. Yung pride na ng isang Joseph ang tinatapakan dito, no? Kaya talagang ora mismo, ora-orada, sabi niya siguro sa sarili niya, kailangan kong magawan ng reaction video to at any cost, no? Kahit ano na ang masabi ko, bahala na si Batman, pero kailangan kong reaksyonan ito. Kasi pag nanatili akong nananahimik or tumahimik dito sa usapin na ito at pagre-reaction na ito, ay lalabas na isa akong mahinang nilalang. Parang ganun yun di ba? Kaya pagpatuloy natin. Pampagulo ka lang sa issue ni Tekram at Dave. Pampagulo. Totoo naman. 'Di ba? Imbis na yung issue, 'di ba? Or sabihin na natin yung usapin na involved ngayon itong sigador ay magsusubside na, no? Eh lalong nag-aalab, lalong napag-uusapan kasi nga dito po sa ginagawa ni Joseph, no? Imbis na yung apoy ay humihina na at panahon na lang, no, ang makakapagpatay, no, ng apoy na ito or yung galit or yung alab ng mga viewers ng Tekram community, ang ginagawa po ng isang Joseph, no, or isang BJ ay ginagatungan. 'Di ba? Ginagatungan ng ginagatungan hanggang yung apoy po ay lalo pa pong lumaki. Hanggang dumating po tayo sa punto na mahirap na pong kontrolin yung apoy. No? Mag-ingat po tayo, mga kalingap, mga katekram natin. Kasi imbis na yung galit or yung tampo na nararamdaman ng mga viewers regarding dito kay Gador ay nagsusubside na. Tapos ikaw na sinasabi mong defender ka ni Dave ay patuloy mong ginagawan ng usapin or ng topic itong si Gador, ay hindi matatapos yan. No? Mare-reactionan at magagawan ng reaction video yan ng mga reactors, no, na nagdi-discuss ng ganitong usapin sa kanilang mga channel. 'Di ba? Pagpatuloy natin. Ako. Tingnan natin ha. Tingnan po natin kung sino talaga ang pampagulo. Kayo ba o ako? 'Di ba? Sino daw po ang pampagulo? 'Di ba? Siya daw po ba or siya? 'Di ba? Sino daw po ang pampagulo? Siya daw po ba or siya? Parang ganun lang. Pambihira, 'di ba? Yeah. Tingnan natin. Pakinggan po ninyo mabuti, mga hindi naman hindi ka naman asar dito, Joseph, Hindi ka naman asar dito. Tanong ko lang. Bira, play natin. Simulan ko dito. Ay, live nga pala to. Bati-bati mo. Pumasok ba kasi Brother Jose? Kaya lalo. So, tama. Pag-usapan ho natin itong napapanahon. Itong issue pa rin po. Although issue pa rin po. Ay, lahat naman ng content mo puro issue, di ba? Ay, hindi dito lang napagtatanto natin na itong si Joseph, no?
ay hindi po updated sa channel po ni July Paunil. 'Di ba? Si Kuya July pag nagla-live 'yan, idinidiscuss niya yung mga bagong million views ng mga love team natin sa Kalingap. And at the same time ay nagbibigay siya, no, ng kanyang payo, ng kanyang kuro-kuro sa mga nakikita niya pong kwan, 'di ba? Pwede pang i-improve, no? Sa mga Kalingap partners natin, sa mga Kalingap Angels at sa mga love team. So very diversify po, no, ang channel ng isang July Paunil. So paano mo sasabihin na puro issue, no, ang idinidiscuss sa live ni July Paunil? So ibig sabihin lang ay hindi ka updated. Natataon lamang na, 'di ba, na pag-uusapan yung mga issue na 'yan kasi nga may mga individual, no, may mga individual na katulad ni BJ na hindi po tumitigil. Na hindi po tumitigil pag-usapan yung kanyang, 'di ba, dinidepensahan, no? Kumbaga parang ang lumalabas abogado 'di ba? Abogado sa social media itong si Joseph ng kampo po ni Gador, 'di ba? Sige, pagpatuloy natin. Oh. Ngayon lang ako dinidepensa ako si Dave. Lahat naman ng content ko puro issue. So wala namang bago. Ito po ay, masasabi nga sana natin, maraming mga nagko-comment eh. Oo. Alam nyo, Eka, yung issue na yan ni Dave at saka ni Tekram, kung tutuusin, dapat tahimik na yan eh. Correct. Yan yung sinasabi ko kanina, mga kalingap, mga katekram natin. Kung tutuusin, dapat nag-subside na yan. Matagal na. Kaso, 'di ba? Syempre nakakita ng opportunity si brother. 'Di ba? Views to, 'di ba? Makikilala ako sa Tekram community, no? Dapat itik ko yung opportunity, no? Para muling mabuhay ang channel ko at magkaroon ng revenue at maging extra income para dito. Hindi ko alam kung extra income o talagang ito na ang talagang career or karera ng isang Joseph, no? Ang maging isang defender, no? AKA defender ni Gador, no? Mga kalingap at kabagis at mga katekram natin. 'Di ba? Kasi kung ikaw na isang individual na sabihin na natin may ibang pinagkakaabalahan, may ibang pinagkakakitaan, ay hindi mo aaraw-arawin, hindi mo oras-orasin yung pag-upload. 'Di ba? Kaso hindi, talagang kinarir na 'di ba? Full-time ka na yata, no? Full-time content creator na itong si Joseph. Kaya talagang no option. No option siya. Kailangan niya mag-content, no? Para magkaroon ng revenue. 'Di ba? Kasi pag walang revenue, paano mga bayarin pagdating ng katapusan? So talagang kailangan. Kailangan talaga ni Joseph. Sige, patuloy natin. Okay? Maaari ikang maareglo yan, maaring maayos yan, nang hindi na masyadong Anong aaregluhin? Anong aaregluhin? Pakatapos ninyong pinagagawa kay Dave? Aaregluhin ninyo? Ano ba ang kwan? Ano ba ang pinaggagawa kay Dave? 'Di ba? Sino ba yung unang gumawa ng hindi maganda between Tatay Ramil and Dave? Sino ba yung umalis ng Manalastas Residence? Sige nga, sino yung unang umalis? Tapos pag alis, meron agad video upload na inilalahad niya yung naging experience niya, no? With a span of 5 years sa Manalastas family, tapos ngayon magsasalita siya. Kung sa simulat sapul pa lang hindi niya nagustuhan yung palakad kung paano magpalaki ng isang individual, ang isang Tatay Ramil, dapat noon pa lang umalis na siya. Ang tanong dito, bakit hinintay niya pa na umabot ng 5 taon bago siya makapag-decide na hindi para sa kanya ang isang Manalastas family? Di ba? Sa paanong paraan? Yung pera ni Dave, aaregluhin ninyo? Ito na, lumalabas na. Lumalabas na talaga yung motibo, no? Na talagang pera-pera na po ang usapan dito. 'Di ba? Pera-pera na ang usapan dito. Ayan kay Joseph na rin si Joseph na rin ang nagbanggit na mas pina-prioritize nila yung pong di umanong pera, no? Ni Gador. 'Di ba? Ito matagal ng kwento Matagal nang sinabi ito ni Tatay Ramil, no? In regards diyan sa pera na 'yan.
At hindi lang si Tatay Ramil ang pwedeng magdesisyon dyan. Dahil marami din pong naiambag ang mga sponsor. At majority po ng mga sponsor ay nagsasabi na wag nang ibigay kay Gador yung pera. Ibigay na lang sa mga mas deserving pang tulungan. Desisyon yun. Desisyon yun nung nagbigay, yung nag-sponsor. So bakit pa natin hahabulin? Diba? Kung yung mismong nagbigay, yung nagpakahirap sa perang yun, at sinabi niya by the end of the day na hindi deserving si Gador para sa pera namin, at i-diversify na lang sa iba pang pwedeng matulungan, so ano pang hahabulin? Sige nga, ano pang hahabulin ni Gador? Diba? Pera na lang pag sinabi ng sponsor na walang problema. Ibigay nyo kay Gador. At yan, na-discuss din yan ni Tatay Ramil. No? Na-discuss din yan ni tawag nito, kung saan po ibibigay. At kung merong mang gustong bumawi, di ba? Parang lilikumin or ilalagay, lililista kung sino yung gustong bumawi. At kung talagang na-credit, wala namang problema, ibabalik, di ba? Kaso, sponsor na po ang nagsalita, no? Mas pinili nila na yung pera ay i-diversify sa ibang pwedeng tulungan. No? At kung hindi po ako nagkakamali, no, mga kalingap, mga katekram natin, yung perang yan is, ang plano dyan is para sa college expenses ng bata. Diba? Ba't pinagbibiskitahan? Diba? Mag-aral muna si Juan, mag-aral muna si Gador. Baka, diba, makapag-isip-isip pa si Tatay Ramil na i-consider na yung hinahabol ninyong pera ay ibigay. Pero kung ako kay Tatay Ramil, diba, doon ko na sa eskwelahan ibigay kung saan siya mag-e-enroll. Diba? At least, hindi magagastos sa ibang Juan. Hindi magagastos sa isang bagay or sa ibang bagay. Kasi ang gusto ng mga Juan, gusto ng mga sponsor, sa pag-aaral. Yung mga hindi bumawi. Or yung gustong bawiin, ika nga. Gusto sa pag-aaral. Kung gagastusin lang kung saan-saan, kahit ako, hindi ako papayag na sponsor, di ba? Klaseng arig lang sinasabi mo, Paunil, linawin mo yan kasi medyo misleading yan. Ha? Dinurog-durog niyo si Dave, tapos yung pera niya kinuha ninyo? Lolo. Dinurog niyo si Dave, tapos yung pera kinuha. Parang ang lumalabas dito sa pagkaka-deliver mo ng statement mo parang si July Paunil kumuha din. Kasi kinuha nyo. So be specific tayo, Juan. Be specific tayo, brother, sa mga binibitawan nating salita. Kasi pati sinasabi mo, pati yung pera ni Dave, kinuha nyo. Sino yung nire-reactionan mo dito? Diba si July Paunil? So ibig sabihin, ina-assume mo ng isang July Paunil, kumuha ng pera ni Juan, ni Gador? Ay, pambihira. Ikaw ang Juan. Ikaw ang mag-ayos ng pananalita. Dahil misleading din yan. Baka may hindi makaintindi ng mga viewers mo. Tapos sabihin nila na itong si July Paunil ay kasabwat. Diba? Kaya dapat ayusin. Diba? Tapos sasabihin mo, aarigluhin na lang? Alinawin mo yan. Dapat ikaw ang luminaw sa mga sinasabi mo. Kasi para sa akin, mas misleading yung sinabi mo na kayo. Di ba? Kasi pag sinabi mong kayo, ang nire-reactionan mo si July, damay siya, kasali siya. Yun yung pagkakaintindi ko doon. Kahit ibang mga viewers, baka ma-mislead din. Ay baka yun din ang pagkakaintindi nila. Naka-expose sa social media. Kasi si Dave, hindi naman na YouTuber si Dave Okay. May marami nagsasabi po ng ganun. Kaso ito, may mga And take note, bago ako nag-upload ng video, in-interview muna ni Daisy si Dave. Bago ako nag-upload ng video na sinasabi nyo na ako yung nagpabuhay ulit ng issue, hindi ako yung nagpabuhay ng issue. Naka-live muna, ilang live ang ginawa ni Daisy? 2. Ayun naman pala sige, pagpatuloy natin. Teka lang, may napansin ako. Kinabukasan na ako nag-upload. Ibig sabihin, hindi ako kung sinasabi nyo. Nakadalawa ng ads.
Okay. issue. Hindi ako nagpasiklab ng issue kasi sa live pa lang ni Daisy, naando na, marami na doon pa nga ninyo nakuha na pinaparatangan ni Dave na bayot si Ramil. O, doon yung nakuha yun. Although wala naman siyang sinasabing ganon. Nako talaga mga taong to. Nagbablog, tapos pumasok ba kasi Brother Jose, kaya lalo ikang gumugulo. Pumasok pa daw si Brother Jose. Kaya daw lalong gumugulo. Ay, Bakit hindi ba? magkakandagulo-gulo talaga kayo. Magkakandagulo-gulo talaga kayo kapag hindi nyo inayos ang pinagagawa ninyo. Marami pong comment na ganun po eh. Maraming comment. Kaso nga lang po, siyempre, nangangailangan po, maintindihan po Nangangailangan. natin, mga kabayan po natin. Naiintindihan din kita. Kaya nga lahat ng content puro ganyan eh. Wala na tayong questionan sa content. Huwag na tayo mag-question sa content kasi pares lang naman tayo nag-YouTube eh. Pares lang. Dito sumablay si Joseph, di ba? Yung pagko-content or pagiging isang content creator ng isang July Paunil. Di ba? Para sa akin, no? Bilang kakilala ko si Boss July, no? Simulat sa pool sa Coos pa lamang po. Di ba? Kanya na lang 'to eh, di ba? Parang sideline na lang. Hindi po niya hindi niya po sabihin na nating bread and butter ng pagiging isang content creator. 'Di ba? Kasi July Paunil is a businessman. 'Di ba? Sa mga nakakasubaybay po kay Boss July Paunil. July Paunil is a businessman. Ang lawak ng kanyang agricultural land. Meron siyang sariling fuel station. Tapos meron siyang mga heavy machineries na ginagamit, pinapaupahan sa agriculture. Yung pa lang, yung kinikita pa lang ng negosyo niyang yon, labis-labis na para sa kanya at sa kanyang pamilya. No? So ibig sabihin, no, yung kinikita niya bilang isang content creator ay extra na lang. At hindi mo alam, Joseph, no? Hindi mo alam kung magkano ang isineshare ng isang July Paunil sa programa ng Kalingap. Kaya wag mo sasabihin parehas kayo, no? Na sabihin wag nang pakialaman, content lang, 'di ba? Sa pagko-content. Siguro, no, I assume, Joseph, yung pagiging isang content creator mo, yan ang bread and butter mo. Pero ibahin mo ang isang July Paunil. Ang pagiging content creator niya ay libangan niya lang. So kahit hindi mag-content or hindi mag-YouTube ang isang July Paunil, mabubuhay yan. Mabubuhay ang isang July Paunil. Ewan ko lang sa'yo, Ewan ko lang sa'yo pag tumigil ka sa pagko-content creator. Diba? Hindi ko alam. Yun ay tanong lamang, hindi ko alam. Pag ikaw ba ay tumigil sa pagiging isang content creator, kaya mong i-sustain? Masusustain mo kaya ang iyong buhay? Tanong lang naman, Joseph. Tanong lang naman. Okay? Sige nga, tanong lang. Tayo nag-YouTube, hindi mo dapat ako kine-question sa content ko. Hindi rin kita questionin sa content mo. Kasi sa totoo lang, both lang tayo nakikinabang dito. Sa totoo lang. Ayun, umamin na, nakikinabang. Ibig sabihin, talagang for the views, for the revenue. Itong si Joseph. Masaya nga kayo kasi may nako-content kayo. 'Di ba? So parang pinalalabas niya, wala nang pakialaman kasi pare-parehas nang po nakikinabang. Yun po yung gusto niyang sabihin dito. Well, kung ganun din lang ang mindset mo, Joseph, walang pikunan. Huwag kang mapipikon kung ikaw ay marereaksyonan. Di ba? Kasi pare-parehas lang naman tayong content creator eh. So, ibig sabihin, pag tayo ay nakaka-receive ng mga criticism sa mga kapwa natin content creator, maging sports tayo. Di ba? Huwag tayo maaasar at huwag tayo magagalit kung ano man yung mga ipukol sa atin. Pwera na lang unless kung masyado ng below the belt yung mga binibitawang salita sa'yo. Then doon siguro ay pwede ka nang umaksyon legally. No? Pero kung sa mga topic, mga issue lang, no? Dito sa social media,
ay dapat huwag tayong balat sibuyas. Ganun lang yon. Benepisyo kayo. Diba? Alam mo, ikaw, lahat ng bagong issue, babanatan mo. Lahat ng live patungkol sa akin, lahat ng vlog patungkol sa akin, babanatan mo din. O edi kon lang, kung ayaw mong mabanatan ng isang July Paunil, di ba? I-private mo yung video mo, huwag mo i-public. Di ba? Alam mo naman ang alam mo naman ang terms and condition in regards sa pagko-content na once ipinablic mo yan, yung video na yan or yung live na yan, it will be subject for criticism ng kapwa nating content creator na gumagawa ng reaction videos. Di ba? Kaya yung sinasabi ko, kung ayaw mong mapulaan ng mga ibang content creator, di ba? I-private mo. Or wag kang mag-social media. At wag kang maging balat sibuyas. Kasi pag pinasok mo talaga ang mundong ito, kailangan buo ang loob mo. 'Di ba? Sa mga kritisismong pwedeng ibato sa iyo or sa mga pinagagagawa mong content dito sa platform na ito. Oh, wala na akong question doon. Given na yon na nakikinabang ka sa lahat ng mga issues. Pero ang mali mo lang, nasa bias side ka eh. Bias ka eh. Yun ang mali. Okay, bias daw ang isang July Paunil. So ibig sabihin, anong tawag mo sa sarili mo? Oh. 'Di ba? Kung hindi ka bias, dapat tinitimbang mo parehas between Tekram at kay Gador. Kasi hindi 'di ba? Kasi nakapanig ka na doon sa kabila. So ibig sabihin, bias ka rin. 'Di ba? So ibig sabihin, bias ka rin. Yun lang yun. No? Mga kalingap at kabagis, mga katekram natin. Yun ang mali mo eh. Wait lang, basa lang ako ng comment. Kaya yun no, mga kalingap at kabagis, na huwag na natin pahabain kasi masyado na mahaba ito. Itong ipinaglalaban ni Joseph, no, regarding dito sa pakikialam ni Archie Hilario, yung pagbibigay ng reaction video ni Archie Hilario regarding dito kay Joseph, ay karapatan po yun, no, ni Joseph. Karapatan po yun ni Sir Archie Hilario. At kung ano man yung point of view ng isang July Paunil regarding sa iyo, ay karapatan niya rin yun bilang isang content creator. Kasi ikaw na rin nagsabi, di ba? Na kung saan yung mga pinagagawa natin dito is all about content at walang pakialaman. So, ibig sabihin, huwag mo pakialaman yung content ng isang July Paunil at saka ni Archie Hilario kasi opinion nila yon at siguro, hindi ka rin nila papakialaman. As simple as that. No? At kung masyado tayong balat sibuyas dito sa social media, ang may papayo ko lang, huwag na tayong di ba? Huwag na tayong magsapubliko ng ating point of view. No? O kaya i-private natin, exclusive sa mga subscribers mo. Or i-off mo yung comment section kung ayaw mo makabasa ng mga negatibong opinion patungkol sa'yo. Ganun lang yon, di ba? Halingap at kabagis, no? Kaya para sa akin, Joseph, or BJ, hindi mo sila masisisi. Di ba? Kasi, opinion nila yon, di ba? In layman's term, walang basagan ng trip. Yun lang yun, mga halingap at kabagis, no? So, yun lang po ang ating reaction video kay Brother J, kay Joseph, at medyo napahaba-haba po, no? So, tingnan natin kung mapapasundan natin to, mga halingap at kabagis. Pero sa ngayon, ay yun lang po ang ating magiging reaction video for today. And once again, mag-comment na lamang po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito po sa naging live streaming, no, ni Joseph or ni BJ, aka Brother Jose, mga halingap at kabagis, no. So yun, hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Bios. As I always say, mga halingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!